Hello, good day. This is Ray, This is Ralph. and this is the Medium Rare for Two podcast. Welcome to our second episode. Hey! Bongga. Ang lively, no? Parang wala tayong sakit. Totoo. Pero yung totoo, medyo under the weather kami ni Rob. Yes. But for you, our friends, For all four of you, we're gonna push through. Totoo. Cheers. Okay, so Ralph, what is our main course for today, for this episode? Yeah, today we're gonna talk about LGBT plus films for the second episode of our Pride Month special. Our Pride Month special. So Yes. this month of June 2024, it's all about Pride. So ngayon, 10 pelikula na LGBT plus themed ang pag-uusapan natin. But before we talk about the main course, like yung last episode, meron muna tayong prior segment, which is Rated R, where we will talk about current events and magbibigay kami ng rating namin ni Ralph. And kung naaalala niyo pa, those are 3 ratings. Either random, meaning it's happening or being done out of nowhere, meaning it's unimportant, it's not good. Or remarkable, meaning it's worthy of attention. Or rare, meaning it's great. And yun yung pinakamataas na rating na pwede namin ibigay ni Ralph. Okay, so yun ang 2 main segments namin. Ano yun ulit, Ralph? So, sorry. Magmumukbang na naman ako. So yeah, again, our usual 2 main segments. Main segments are Rated R and then main course. Mhm. Pero may bago kang pakulo. Yes, meron kami bagong pakulo. Actually, ano lang siya. It's an icebreaker of sorts. Where check lang namin kung ano yung lumalabas sa social media feeds namin. So we will call this What's on your feed? So paano ba natin siya i-segue? What's on your feed, Ralph? Parang ganun. Okay, go. That's a trigger. That's a signal. Basically, Twitter or X yung bubuksan natin. Twitter, X, or Facebook. I think mas fun sa Facebook. So gusto ko rin tignan yung Facebook ko. Apart from Twitter or X. Ngayon, actually, sa X. Or Threads if you want boring stuff. Joke lang. True. Sa X ko ngayon, tagtad ng Apple-related news kasi today yung day 1 ng WWDC, Worldwide Developers Conference ng Apple. Sa ating mga ordinaryong Apple users, Apple product users, inaabangan lang natin to kasi dito nire-release or pinipreview yung bagong mga OS. So meron na tayong bagong iOS 18 na magmumukha ng Android phones. Finally, yung mga iPhones natin. I love Android. So yun, mas maraming customization na magaganap. Okay. And yeah, basically ganun yung feed ko ngayon. Ikaw ba? Wait Puro lang. siya Apple-related. I'm gonna check. Bukod sa mga alt na mahal natin, yung kapamilya nating alt Ano ibig sabihin users. ng alt? What does that mean? Yung alt accounts. Okay. Like si alt kapamilya. Okay, yung pinagpumulan ng chika. Oh, totoo. So, Alright. Okay, so ako naman, ilang items ba yung i-check natin? kung ano lang yung Kung ano yung makita natin, sige. So in real time, I'm gonna check my feed. Alright, so hindi ko alam kung dapat bang basahin to. Nakikita mo ba to? Hindi ko kilala to, pero Can we? Huwag yan. Oh, wag to. Gago. Yung Twitter mo yan, tol. Hindi ko to pinapalo. So, Eh, I don't know what's wrong with my algorithm. Okay. Okay, so yung una nakita ko si Olivia. Guys, medyo scandalous kasi yung tweet nung nakita namin ganyan. Okay. So, moving on. So, nakita ko may collage ng photos ni Olivia Rodrigo. I'm stan, but I did not parang ready this pose at all. Okay. So, nakita ko lang talaga. Bakit tawa-tawa ka? Good for you. Okay, go. So may picture ni Rob Kardashian. So, relevant pa pala siya. May picture ng... may picture ng tupa. So,
Okay. Hindi, wala tayong magagawa yung lumalabas eh. Oh, so puro katanga lang yung nakikita ko. That tells you everything about me. Ano yan? Sorry, nasa Facebook. X pa rin. Ano siya? Picture ni Aramina. Yeah. Okay, sobrang random. Icebreaker lang naman. So broken na siguro yung ice. So are we moving on? Yeah, let's move on to our first segment. Okay, last na. Sure. Me Hilary Duff. No. So, I really shouldn't be gay. It's expensive. Totoo. Like, totally agree. Lalo na pag breadwinner ka. That's true. Okay, I think the break na yung ice. Let's cheers. Why are we cheersing again? Is that the right term? What the fuck is cheersing? Bakit ulit tayo nagto-toast? Kasi dapat pala toast yung term. Kasi naka-ano tayo, wine. And double. Which is it? Cheers or toast? Cheers, ano kapag mga beer? Or mga bottle? Let's have a toast, yung verb. Okay. Ay, yung noun. Noun. A toast. Alright. Let's have a toast. Pinoy kasi tayo eh. So parang yung cheers na. Ray! Forward na tayo. Okay, sige, go. So that's what's on your feet. Alright? That's what on our feeds pala. Okay. Moving on to our first main Segment. Rated R. Okay, so ano ba yung current events na mainit ngayon, Ralph? Where are we gonna start? Mag-start tayo sa divorce bill. Divorce bill. Okay. Okay, so napasa na siya. Napasa na ba siya? Sa Kongreso? Third, yes. Right. Sa lower house. Lower house, yeah. Lower house pa lang, di ba? Wala pang Senate. Wala pa. Kasi marami palang mga senator na toxic na ayaw nilang magpasa. Yeah. Anyway, yeah. And maganda na nabubuhay yung mga ganitong ganitong nakabinbin. Nakabinbin ba yung tawag? Like pending na Pending bills. Yeah. Oo. For approval. Kasi maraming naghihintay ng divorce na maisaligal sa Pilipinas. Kasi theoretically dapat mas mabilis siya yung proseso. Hindi siya mas magastos dapat kumpara sa annulment. Yeah. Which is very expensive. Yeah. And usually matagal. Kasi right now ang option lang natin dito sa Pilipinas, which by the way is the last remaining country outside Vatican City na alam naman natin gets, diba? Kung bakit hindi siya pinapasa doon. Pero apart from Vatican City, tayo yung last remaining country na wala pang divorce. So medyo nakakaloka siya. And ang options ng right now ng mga Pilipino ay annulment, declaration of nullity, and legal separation. And hindi siya optimal choice for people, especially yung poorest of the poorest. Kasi mahal yung proseso, matagal yung proseso, and yung grounds para ma-approve yung request nila to be separated via those options is medyo limited lang. Yung for example, if you're abused, if babaero yung asawa mo, kung hindi na po-provide yung kailangan na i-provide niya, hindi siya grounds for annulment or declaration of nullity. And kapag divorce, mako-cover yung grounds niya. Mas comprehensive yung grounds, tama? Yes, that's what I was trying to say. Ang tanong kasi ng mga tao, ano yung difference? Ano yung hugot ng Catholic Church kung bakit ayaw nila sa divorce? So, basically kasi ang filosofiya ng Catholic Church ay walang, yung sinasabi nilang walang pinaghihiwalay. Para ma-destroy yung family unit. Yes. Na parang argument. For them, kapag kinasal kayo, parang dapat hindi na kayo paghihiwalay ng tao kasi pinag-isa na kayo ng Diyos. Kaya gusto nila yung annulment kasi kapag annulled kayo, ibig sabihin, walang kasal at all na naganap. So, parang dinedeny siya ng Catholic Church. Ay, i-annul yan. Kasi wala talaga to begin with, wala talaga dapat kasal na nangyari. Kumbaga siya, kasi merong anomaly or something like that prior to the marriage. Exactly. Yeah. Based on these grounds, wala talaga dapat. Yeah. Ang pagkakaiba niya naman sa divorce, which is minsan parang ang ironic kasi yung divorce pa yung
nag-validate na, ay hindi, nagka-marriage pa rin. Pero legally, tapos na yung marriage nyo, pwede ka na mag-move on to another marriage kapag may nahanap ka ulit na bagong partner. So yun yung main difference niya. Yeah. Maidagdag ko lang or maisingit. Sinasabi ko kanina na yung, minsan di ba yung pinaka-common reason why people want to be separated dito sa Pilipinas or maybe across the globe is kapag abusive yung partner ng bubugbog, nagbababae, hindi makapag-provide financially or other needs. Ano siya, actually pasok siya sa legal separation na option. Pero, kasal pa rin kayo. Kumbaga parang hindi lang kayo magkasama sa isang bahay o sa isang kama. Pero, you can still get married with another person kapag ang option na nakuha mo ay legal separation. Which, yun lang yung option na tumatanggap kapag may pambubugbog, pambababae, and other grounds. So yeah, sana maipasa na nila. Kasi, hindi ko maintindihan yung mga mambabatas natin. Bakit nililimitahan yung option ng mga Pilipino? Kasi feeling nila about sa kanila yung batas na to. Sige, parang fine if you don't want to get divorced or be separated, then don't do it. Pero make it available to people who are suffering. Yun naman yung point. I mean, even other laws, say for example, SOGI Equality Bill and other bills na parang pumoprotekta sa kahit maliit na grupo lang ng constituents ng mga mababatas or ng Pilipinas or ng nation natin. Kailangan pa rin niyang maipasa para meron silang option to be protected. Parang okay, komportable yung marriage mo, pero hindi yun rason para itanggi mo sa iba yung options. Correct. So yun dapat sana yung mag-isip ng mga senador na. Okay, so Ralph, ano yung rating mo dito sa issue na to? For the issue sa divorce bill, rare siya for me. Natutuwa ako na nabubuhay ulit yung ganitong mga usapin. Kasi masyado na tayong napag-iwan. Tulad ng sinabi mo kanina. Pilipinas na lang talaga bukod sa Vatican na naiintindihan natin kung bakit never magkakalit. So yun, it's rare for me. Same. Rare for me kasi sobrang tagal na since magkaroon ng movement yung divorce bill dito sa Pilipinas. And it's about time na mapalaya or mabigyan ng relief yung mga nag-suffer na may asawa dito sa bansa natin. Okay, moving on to our next issue. Bagong Pilipinas. Naglabas ng memorandum ang palasyo where they are requiring government offices and public schools na kantahin ang Bagong Pilipinas hymn at bigkasin yung panata. Yung Bagong Panata. Bagong Panata. Whew. Okay. What's your take on this, Ralph? Random? Ang random lang? Na biglang may ganito? Na ako ang una ko dyan naisip talaga parang kasi dapat ano yan yung perspective ko dyan practical ka kasi pag yung estudyante ako, alam mo yung hinahabol mo yung flag ceremony, tapos alam mo yung minsan hindi ka pa nakapag-almusal, ganyan. Tapos imaginein mo, ano yun, isang lupang hinirang, isang panatang makabayan. Tapos dadagdagan mo ngayon ng dalawa pa. For practical reasons, hindi talaga siya pasok sa mga for me. Parang, okay, ano ba yung agenda behind this? Kasi parang, alam mo yung nananahimik yung lupang hinirang, nananahimik yung panatang makabayan, na bakit hindi nyo unahin na i-make sure na yung mga bata ngayon, mga estudyante ngayon, alam nila yung lyrics to Lupang Hinirang tsaka yung words ng Panatang Makabayan. Kasi parang for me mas issue yun, ang daming nakakalimot, ang dami rin nakakalimot na kung paano at kailan mo re-respetuhin dapat, kailan kakatayo para kumanta ganyan. Tapos dadagdagan mo ngayon ng bago na the words Bagong Pilipinas, ayoko talaga siya kasi malilink mo siya sa mga Marcos. And just to insert my opinion there, it seems like it's a remnant or reminiscent of yung bagong lipunan na theme or song ng tatay ni Marcos, so si Marcos Sr. during the martial law era. So, papasok na naman tayo sa usapin na nagkakaroon ba ng revisionism? Correct. Ulit, nagkakaroon ba ng indoctrination? Or yung proseso ng pagpapatanggap ng sets of beliefs
sa grupo ng mga tao o individual. It seems to me na parang this is another parang branding attempt by the current government to resurrect yung image ng tatay. Kapag titingnan mo kasi yung words, parang ano lang siya, parang akala mo bait, ganyan. Yeah. Alam mo yung parang ang unassuming, tama ba? Oh yeah. Parang ganun. Pero bagong Pilipinas, parang yung tunog pa lang sa propaganda. So, yeah, bago kayo, alam mo yun, parang huwag na tayo maglokohan, puro kayo propaganda. Ayusin muna yung mga public schools. Alam mo yun, ayusin yung mga rooms, or yung mga kawalan din ng rooms. Alam mo yun, yung mga sira-sirang electric fan. Yung fact na ang daming mga bata ngayon na ayoko sabihin illiterate, pero alam mo yan, ang daming mga bata ngayon na hirap Challenge pag-aaral. Exactly, sa comprehension. So, guys, yung priority nyo, paki-realize. Taas ng bilihin, di ba? Totoo. Tapos, second, may bago pa talaga sa Pilipinas. Kung may bago. Parang anong bago? Mas malala yung corruption? Alam mo yun? Ano yung bago? Mas walang transparency ngayon kumpara sa mga dating panahon. Alam mo yun? Yeah. So anong bago? Maganda ba yung pagbabago? Parang hindi Exactly. naman. Alam mo yun? At the end of the day, wala pa rin talagang pagbabago. Alam mo yun? Ang daming gutom. Ang daming walang oportunidad. Ang daming walang kabuhayan. Unahin nyo kaya yung So it's very random for me. Yep. It's also random for me. Kasi hindi siya needed. Ay. Okay. So that's our rated segment. That's the R-rated segment. Do you want to take a break? Yeah. Cheers muna tayo kasi medyo mainit yung usapin Totoo. sa Pilipinas ngayon. Though yung next naman natin, medyo light na. Yeah. Kasi ang main course natin in this episode, we're going to be talking about LGBTQ+ films. So, both local and international, right? Though isa lang yung local, we're sorry. Pero may mga napanood kasi kami din na ibang local films, pero isa sa criteria sa pagpili namin ni Ralph is it has to be films na pareho namin napanood para mas meaningful or mahaba yung discussion natin. Kasi kung siya lang yung may alam sa isang film, so I cannot really discuss anything. Exactly. Right, so, yep. But these are really good films. So, are they though? I think they are. Okay. Yes. Lahat siya Ralph recommends. and Ray commended. oh my God, masama to yun. Yeah, pero I remember ikaw yung nagbigay ng term na yun during ABS days. Okay, so ganito siya, meron kaming fishbowl dapat to, pero ginamit ko na yung fruit container ni Renz. Oh. Sorry, hindi ko pa binabalik. Tapos, nandito yung 10 films, nandito yung 10 titles, tapos bubunot kami. Tapos, magbibigay muna kami ng synopsis ng pelikula. Para alam din ng mga nakikinig or nanonood. What is the plot? Right. Okay. Tapos, after nun, we're gonna talk about anything, parang ano ba yung anything to? Relevance, cultural impact, probably what we like most about the film, and possibly kung ano yung controversies surrounding those films at the time of release or even now. Okay. Pasensya na, parehas kami minamigraine ngayon. Yeah, medyo under the weather. Okay, so mag-umpisa na tayo. Disclaimer pa more. Ano, mag-start na tayo. Okay, let's start! Okay. Kung sino yung bumunot siya yung na-narrate ng synopsis. Okay, fine. Alright. Okay, so ang unang nabunot natin ay saktong-sakto, Die Beautiful. Ang nag-iisang Filipino film sa listahan namin. So, about saan ba yung Die Beautiful? Okay, so Trisha Echevarria, a transgender woman and beauty queen, dies suddenly during a pageant. Her best friend Barbs fulfills Trisha's wish to be dressed as different celebrities each night of her way. Through flashbacks,
Trisha's life story unfolds, revealing her struggles for acceptance, love, and the pursuit of her dreams, while dealing with many rejection, with family rejection, and societal prejudice. Okay, so ang direktor nito ay si June Robles Lana. Dinirect din niya ang pelikulang Wakaw. And it stars Paolo Ballesteros as Trisha, the main character, and Christian Bables, siya yung best friend ni Trisha na si Barbs. Okay, impression, first thoughts about the film upon initially watching it. Naalala ko pa yung feeling ko sa sinehan nito. Mag-isa lang yata akong nag-sneaming. And for the first time, pag sinabi kong for the first time namulat na ako, yung nagkaroon na ako ng perspective sa kung ano ba talaga yung para sa akin yung bilang pelikula, maayos na production. Wow, sobrang wowed ako sa pelikulang to. Technically, mahaba siya eh. Mahaba siyang pelikula, pero dami ang dinaanan. Pero, naaalala ko pa rin na yung pakiramdam na nabitin talaga ako na parang, shit, gusto ko pa. I didn't want it to end. Oo, may ganun siya feeling. Ito yung first film yata ni June Robles Lana na napanood ko. Tapos, parang, since then, sobrang inidolo ko na talaga siya. Yun yung naalala ko na first thoughts sa film. Ako, first thoughts, first ang galing talaga mag-makeup ni Paolo. Kasi yun talaga yung mga surface level. So, dito na showcase talaga yung makeup skills niya. Kasi prior to this film, medyo popular na sa social media yung makeup transformations. For better or for worse. Totoo. Kasi minsan diba medyo naging issue yung blackface. Anyway, Mm. lumimigaw na naman tayo. We digress. Sorry. Yeah. And pangalawa, well, sobrang galing ng pag-arte ni Paolo dito sa pelikulang to. And I think nanalo siya ng award sa isang international film festival na based sa Tokyo. Best actor, I think. Yeah. Sobrang gusto ko yung best friend story ng dalawa sa Thai. And ito din yung ito yung pauna-unang film talaga na nagpakilala kay Christian Bables. Yeah, I think. Ito ko siya una nakita. Tapos ang galing niya doon. Sobra. Tapos hanggang kinuha na siya ng EBS, nagkaroon ng mas malaking opportunities. Yes, pero siya na-career after this. And Anong masasabi mo sa tonal shift na di ba na siya comedy, drama, Yeah, sa drama, comedy lang. May sensitive scene. Ito ba yung may rape scene? Okay, trigger warning. May rape scene. Ano siya, wala akong problema dun sa tone kasi it's a drama comedy, so I expected to laugh, to cry, to feel bad about things or the scenes in the movie. Ang problema ko dito, feeling ko hindi na siya masyadong important part ng story. Kasi, paano ba? I find that hindi ko masuspend yung disbelief ko dun sa part na itong ng rape kay Trisha followed her later in his life. Yung character ni Luis Alandi, tama? And then decided to have a relationship with her only for him to die at the end. Parang and then confess to who he really is. Right? So, parang hindi lang ako naniniwala sa part para out of place siya sa film. Or kahit naman hindi siya out of place, parang the succeeding events, parang talaga ba? Parang yeah. So parang this is, I could have cut this film in the editing process. Kasi mahaba na yung film, right? Parang parang I have no problem. Pero kung merong pipiliin i-edit out, yung plot siguro. Ano kaya yun nandun? Di ba parang pwede talaga siyang tanggalin dun eh. Pwede talaga. Kasi, di ba, pinapakita dun yung struggles ni, probably because ito yung struggles na hinaharap ng transgender people here in the country. So, tinatakwil sila ng pamilya nila, binubugbog sila ng pamilya nila, at nare-rape sila dito sa lipunan natin. I mean, maghahanap tayo ng pinakamalaking incident
the past decade or the past 2 decades or even the past 3 decades. Hindi ko alam kasi yung Jennifer Lawton. Was that early 2000s or late 90s? Anyway, it's probably trying to connect to that struggle the transgender women face here in the country and across the globe. But storytelling wise, it didn't fit as seamless as it could be. At least for me. You don't buy it, parang hindi siya erasure ng reality kasi doon ka talaga mapapaisip kung bakit may mga hetero na kalalakihan na nagagahasa, yung iba nagagahasa talaga. Oh my God, parang ang trigger warning pala ng episode na. So trigger warning lang. They rape trans women. It is a reality. Pero transphobic sila, homophobic sila, pero pagdating sa parakusan, again, sorry, trigger warning. Okay lang sa kanila yung ganong krimen. So, as a comedy drama, it could have stood as, eto lang, parang wala yun. Pero, okay, sige. Parang ngayon nag-iisip ko na okay din pala na nandun. Pero, mas, sana? Mas seamless sana yung pagkakatahe nung part na yun dun sa movie overall. Kasi ang delikado sa ganyan, kapag ang maalala kasi ng tao dyan, comedy alam mo yun, kapag hindi mo siya maayos na nagtahe, na parang hindi mo, parang walang shocking factor, especially kapag hindi ka naman nasa LGBT community mo. So, kapag naalala lang ng tao na, baklaan, may namatay, ganyan, tapos fun. Delikado. It runs the risk of not being taken seriously. Yung rape issues with transgender women and probably men. I-rate kaya natin. Ngayon ko nag-iisip, out of 5 stars. 5 stars? Para lang fun. Para fun, okay. 4.5 siya sa akin. Because mainly of yung feeling ko talaga sa sinehan na, shit, regardless of the flaws, gusto ko pa. Parang gano'n. 4.5 stars. Ako, right now, hindi ko lang maproseso kung paano ko i-alat yung 0.5 dun sa ratings. So, ito 4 out of 5 ko na lang siya. Okay! yung siguro, siya, nung una ko napanood ko sa sinehan, I think nasa SM Pampanga or SM Campo ata siya na time na ito. Ito yung kasabayan ng mga sobrang gaganda. Parang this is the best MMFF line-up at that time. Yes. And then yung Seclusion, and then yung Sunday Beauty Queen. And Irma Adlawan. Oh, shit. Ang ganda nun. Sorry. Yung may pinatay na aso, trigger warning ulit. Alam mo yun? Oh my God! Anyway, babalikan natin. Sige. So it's an almost perfect film for me. Tumawa ako, umiyak ako. Sobrang invest ako dun sa characters. And gusto ko na ito yung first film na I think nag-shed light ng transgender issues na piniface ng mga kapwa Pilipino natin. And nag-shed light ng issues na yun into mainstream consciousness. Right? So, yung cultural impact niya, I think, is undeniable. Correct. And this is the first time that Paolo Ballesteros was taken seriously as an actor. So, ano pa ba? The Irma Adlawan film is Oro. Okay. So, ang ganda na. Pero, anyway, ano pa ba? Gusto ko rin na parang sinasabi ng film na to na everyone, most especially LGBTQ+ films, deserve to live their lives authentically and with dignity. So, ang sobrang ganda. 4 out of 5, yung 5 siguro tatanggalin. Kaya hindi siya 5 dahil sa controversial scene. Okay, what's our next film? You do the... Ako na rin yung synopsis. Oh my God! Na-excite na ako. But... No, I'm sorry. I'm so invested.
Go! What is it about? Okay, ano yung next film, Ralph? Our next film is Carol. Carol! Joke lang, hindi. Joke lang, okay, go. Sige, synopsis pala muna. Kukulaan sa Set in the 1950s, Carol depicts a romantic relationship between Therese. a young aspiring photographer. Si ano to? Rooney Mara. Rooney. And Carol, of course, ang mahal kong si Kate Blanchett na dapat nanalo. But ayun. Star? Yes. I haven't seen it, but I heard great reviews of her performance. Yeah. Carol, an older woman going through a difficult divorce. Their love affair faces societal pressures and personal challenges. Directed by Todd Haynes. Si Todd Haynes ay Ang nag-direct ng Far From Heaven and Safe films. Thoughts? Okay, go. Ito yung malagi kong nare-recommend. Guilty naman ako. Ito yung una kong nare-recommend na lesbian film talaga sa friends kong lesbians. Okay. So kapag may tinanong sila na Ralph, otoridad, anong kailangan kong panoorin na sa lesbian na magugustuhan ko? Sinasabi ko talaga ay Carol. Bago ko sabihin na manood ka na rin ng Orange is the New Black. Alright. So Carol talaga. It's a great series. Not a film. Not a film? That's what I was saying. Yeah. But... I know. So yun muna yun. Alright. Ikaw? Ako, ang naaalala ko sa pelikulang ito ay sobrang ganda ng cinematography. And sobrang niwala ako na this is really set in the 1950s. So yung production design, the wardrobe, the music really encapsulated that time. Ano pa ba? To be honest, medyo limited yung exposure ko sa lesbian films. And I think this is the first one that I had. So, na lesbian film. Ano pa ba yung iba? Baka meron ako Blue. Blue is the warmest color. Even until now. Yeah, pero I've heard na sobrang ganda. Ay, sorry. Yun din pala. Kaya pala wala siya sa listahan natin kasi napanood natin both. Oo. Okay. Panoorin mo yun tonight. Yeah. Sige. Ang ganda ng Kasi. Okay. Tapos, meron pala akong isa na na lesbian film, pero it's not really about lesbian identities and lesbian relationships kasi yung Monster. Yes. Na originally nasa listahan natin. Nasa listahan. Pero we decided to remove it kasi it's magiging 3 oras yung podcast. Yeah. Okay. And while merong lesbian or parang female on female relationships here, undertones, it's that's not what the film is really about. Yes. Okay, so Carol, bukod sa LGBT plus narrative, isa din nga to sa mga pelikula na kailangan mo talaga siyang busisin, yung technicalities. Alam mo yan, framing, bakit yung pinwesto yung character, bakit ganito yung mga linyahan, bakit ganito yung zoom in, zoom out niya. So, may ganun din siya. Isa siya doon sa mga pelikula na difficult din siya i-review kasi bukod sa kukuda ka as a gay man about it being an LGBT film, may mga technical pa na, oh my God, yung scene na nagtitigan sila, tapos so yung parang camera shots are symbolic. Exactly, may mga ganun ka pang kailangan kinuha. Pero ang naaalala ko lang din dito, yung sinabi ko din sa'yo na patriarchal parts sa screenplay na iisipin mo siya ngayon kung nandun ba yun to really show na okay, ganito pa rin yung ganito sila noong 1950s kaya hindi sila makapag all out ng relasyon nila. Oh, okay. Parang gano'n. That's why it's so polished, it's so reserved, it's very quiet. Kumaga parang yung messier parts ng how it is to be a lesbian or a queer person in this setting, hindi siya masyadong explored or napakita. Okay. Which is for me, nice analysis. Fine pa rin siya for me kasi mas sarap makapanood ng mga pelikulang kalma lang. Alam mo yun? Kasi may ganun naman talaga realidad din. They're not butch eh. Diba? Yeah, they're not butch. So,
nung lumabas yung film na to, hindi pa naman ako ganun ka-woke. Oh, So, yeah. natuwa lang ako na, okay, this is another side of being a lesbian Yeah. na masarap siyang mapag-aralan or introduce sa'yo. Alam mo yun? Yeah. I think this is the 2010s, right? Nung lumabas yung pelikula. And ito rin yung parang first exposure ko sabi ko naman kanina sa isang lesbian film na romantic, right? Na hindi tragic. And I think meron nga akong narinig na opinion before na sabi nila parang, did I go to heaven? A lesbian love story that ended well and uplifting. Kasi it's very rare for parang lesbian films ata before to have a happy ending. Kasi meron yung Boys Don't Cry, apparently it's very tragic and other lesbian-themed films. And kasi yung dulo rin, kasi ang gusto ko pala dito, ang pinaka-tumatak sa aking eksena is yung how the ending played out, specifically yung last sequence. Galing sa party si Rooney Mara, tapos parang, and pumunta siya dun sa restaurant where yung character ni Cate Blanchett was always going to. Kung saan siya lagi nag-stay. Tapos, kasi diba after nitong film, after ng lahat nangyari, parang kailangan makapag-break ni ano kasi ni Carol here. Ano kasi ni Cate Blanchett ni Carol. Kailangan niyang i-let go si Therese kasi ongoing yung cause of the battle nila nakasama. Yes. Right? Kasi divorced. They're divorcing. Yeah. So akala ko noon parang, okay, this is another sad gay story. So that's what we're accustomed to before. And medyo nag-end siya in an uplifting film. And I like na parang it's just longing stares, parang back and forth. Tapos parang while the music is playing, yung mata ni Cate Blanchett. parang gumagano-gano lang sila. So parang sobrang, parang it makes my heart warm. Oh my God, nalala ko yung stairs. Right? So ano siya, it's a really good LGBTQ plus film. 5 stars. It's 5 stars. Yeah. Ako nung una ko napanood, wala akong notes. Bawa ka naman naman well versed sa film appreciation and analysis. Pero it was, I guess, 4 out of 5 din sa akin. Okay. Only May 0.5 ka na. Wala. Ayaw mo talaga 0.5 na okay. Oo, kasi 4 out of 5. yung math is Okay, hard sige. for me, so Okay, I don't know okay. to allow 0.5. Okay, yes. In my opinion. Yes. Okay, yes. I roll. Okay, yes. Okay, 4 out of 5 pala, hindi 4.5 sila. Okay. Yep. Okay. Alright, our next film, ako naman yung bubunot. Okay, char. Cringe. Okay, I can't do this anymore. I'm gonna leave. Char lang. So yung next film is All of Us Strangers. Medyo bago pala. Okay, ito yung synopsis ng pelikula. Adam, a gay man in his 40s, na scriptwriter siya, okay, returns to his childhood home and is shocked to find his long-deceased parents alive and looking the same as they did when they died. As he navigates these surreal encounters, he begins a romantic relationship with his neighbor, Harry. Through these interactions, Adam confronts his past and comes to terms with his unresolved family issues. Okay, so ang bida sa mga pelikulang ito ay I think medyo familiar sa atin naman. So sumusubaybay sa releases the past few years sa film and TV platforms. So Andrew Scott, kilala sa Fleabag na series, and Paul Mescal sa After Sun, which hindi ko pa napapanood hanggang ngayon. 10 stars lang. 10 stars siya. Oh shit. Okay, I have to see it. That's Jamie Bell, Billy Elliot, and also Hallam Folk na very underrated. First impressions, first thoughts, after mo panood. Gusto ko siya. Sobrang gusto ko siya. Hindi ko may paliwanag kung gaano ko siya kagusto. Ang problema, yung pagkagusto ko sa kanya, nakala ko rurok na. Tapos, I think ito yung first film ni Paul Mescal na napanood ko. Oh, Na-aware akong si Paul Mescal siya. Alright. So, nung ginugol ko siya,
nag-google ko siya sa After Sun. Sabi ko, shit, eto yung After Sun. Pinanood ko yung After Sun pa. Okay. Good So, After Sun. it's a better movie watching experience. Would you say? Hindi mo sila makakompare and ayoko rin mag-spoil. Ayoko mag-spoil, yeah. Kasi papanoorin ko. Yes, panoorin mo kasi dapat. Anyway, pero yun, decent yung plot twist ng All of Us Strangers. Napofrustrate pa rin ako na hindi siya na-nominate sa Academy Awards. It wasn't nominated sa Best Picture? BAFTA lang yata. BAFTA lang. Hindi talaga yung pinansan ng Oscars. Nung una, nung pinapanood ko siya, akala ko may bias lang ako kay Andrew Scott bilang Fleabag niya. What not. Pero putang ina na-capture ng film kung paano maging depressed. Yeah, queer loneliness. Exactly. Kanina po ito nakalat. Kung paano yung depression. Ako, to be fair, siguro iba yung lente natin kasi mga bakla tayo. Pero hindi ko sinama sa panonood ko yung queer depression. Pinanood ko lang siya na as depression. Okay, depressed siya. Yung element na bumabalik siya sa bahay. Yeah. All of those stuff. Yeah. Which, until now, and ayoko rin magpasa kasi ng reviews and interpretations kung ano pa talaga yung setup ng film. Kasi, as mentioned din sa synopsis kanina, binabalikan ni Adam yung bahay ng parents niya. Pero itong parents niya, patay na. Pero nabivisit niya pa rin. So, it makes you parang wonder, ano ba to? Hallucination ba to? Nagta-time travel ba siya? Or is this a fifth dimension of sorts? Parang nakonect ko siya dun sa Interstellar na parang accessible na lahat ng memories of shit. So, pero for me, it didn't matter kung ano yun, kung bakit ganun yung setup. Kasi, ang punto dito is, marami siyang unresolved issues in the past. Kasi, never nilang napag-usapan yung identity niya as a gay person. Nung nabubuhay pa yung parents niya. Tapos, and kaya siya bumabalik-balik kasi gusto niyang makilala siya ng parents niya, kung sino talaga siya after their death, which is a gay man. Tapos, pinakita doon, pinagdaanan din niya yung parang awkwardness or parang seemingly non-acceptance ang nanay niya nung ni-reveal niya na parang he doesn't like women, he likes men, he's gay. And na-reveal din niya sa tatay niya na okay, parang dati parang pinipigilan mo ako maging effeminate, yung pag-cross ng legs. Ay, ang ganda na. Tapos parang, and all this time, may magandang ganyan to. parang gusto lang niya ng i-hug siya ng tatay niya. May maganda tong linya na parang binalik niya sa tatay niya. Tama ba? Yung parang sinabi ng tatay niya, ba't di mo to ginawa? Tapos parang binalik niya, hindi ko alam po tama yung memory ko. Parang binalik niya na, ikaw, ba't di mo to ginawa? Anyway, you didn't find it straightforward na delusion siya? Or imagination? I didn't, kasi remember yung last sequence, it's all stars. So parang feeling ko kahit sobrang wild or absurd yung theory ko, I feel like it's a fifth dimension of sorts. Gets. Kasi di ba yun yung idea ng you're gonna find it somewhere in the solar system or different part of the universe. This is parang a really absurd interpretation kung ano pa talaga yun. Pero for you, it's delusion. Yes, medyo straightforward sa akin. Kaya siguro kahit na-enjoy ko yung twist sa dulo, madali ko siyang na-accept kasi parang okay, may precedent na delusion talaga siya. Like, parang iniisip niya na tinatanggap siya. May mga ganung sitwasyon na tapos siya din nag-let go sa sarili niya from that parang entrapment na siya din gumawa sa parents. Yung scene na kumain. Oo. Sa diner. Yes, sa diner. Tapos I can see na pwedeng yung intention. Yung interpretation ko sa dulo ay ang daming Andrew Scotts. Yung character niya, pangalan niya? Adam. Ang daming Adam sa mundo. Alam mo yung lumayo na naging stars because constellation level. Kumbaga hindi lang siya yung na-experience na gano'n. O kaya sobrang
hindi na siya nakaka-experience ng ganun ngayon. Validation siya ng depression ng napakaraming mga tao na nag-release. Exactly, especially sa LGBT people, plus community. Maganda siyang pelikulang panoorin para lang ma-remind tayo na parang tayong kailangang paglaban sa movement, especially when it comes to family and mental health. Yeah. Kasi parang kukunik ko lang yung isang main character din dito, si Harry, played by Paul Mescal. Ang istorya din ng buhay niya, hindi siya tanggap ng pamilya niya, kaya he's lonely. Right? So, namatay siya na mag-isa sa bahay. Totoo. Siya niya na sobrang devastating yung film. Pero sobrang beautiful niya. Kasi na-capture niya yung, sabi ko kanina, queer loneliness. And parang may mga nagsasabi, Ralph, na ano daw, yung film na to, it's about how our identities and personal histories intersect. And there's a need for reconciliation para mabuo tayo yung pagkatao natin as mga LGBTQ plus people. Kasi tingnan mo, yung tama yung sinabi mo kanina, kung delusion lang yun. Kasi tinatry niya pa rin parang magkaroon ng happy ending dun sa part na kailangan niya mag-confess kung sino talaga siya. Kasi at that time, nung buhay pa ng parents niya, hindi siya tanggap. So, kailangan niya pagdaanan niya para masabi niya na I am a whole person. Parang siya yung nag-set free sa sarili niya. Via that delusion. Or I'm gonna argue na it's still the fifth dimension. You know? Hindi natin alam. Exactly, which is... Pero maganda yun. Maganda yung sinabi mo na parang paghahanap ng closure sa trauma natin. Like, childhood, ganyan. Hindi lang naman sa LGBT plus community nangyayari yan. Pero since nandito tayo sa team natin, totoo, yes. Pwede sokin din. Sa paghahanap ng closure. Yeah. And ang kasi ang resolution. daming resolved issues Kahit ako, parang feeling ko ang dami ko pa rin bumok. Hanggang ngayon parang feeling ko I'm a learned, parang emotionally mature person. Pero meron akong certain triggers kapag umuwi ako sa probinsya lang. Kasi naaalala ko yung microaggressions towards me who's gay. Yung mga pang-aasar. Yung rejection because of who I am as a gay person. So, and ganyan parang feeling ko I'm on my way there. Pero, I understand what this film is trying to tell. So, kailangan ko ng ganung klaseng closure din. And binubuhos mo siya sa editing ko. Joke. What is Gusto ko lang i-lighten yung pakiramdam. Okay. Pero gets, totoo. Right. Ang valid. 6 stars to. 6 Kung stars. hanggang 5 lang. Wait lang ha, kasi hindi siya perfect film eh. Pero, ako no notes. It's 5 out of 5. yes, o sige, 5 out of 5 na lang para mahal pa yung pelikula ko. It's hard. Pero panoorin mo yung After Sun. Oh my God. See, that's Next film? Sino na? Go na. Alam mo, yun napapansin ko lang dito kapag when we try to recall nung unang napanood natin yung mga pelikula. Ibalik ko ba ito? Hindi, sorry. Go lang. Ano siya? Lagi may kilabot. Kasi this is how we... ito yung film sa ginawa para sa atin. Kaya importante na... Sorry, binalik ko talaga. Akala ko hindi tayo nagkaroon. Production and releases ng LGBTQ plus films. Right? Kasi we relate so much to it. Totoo. Sorry, binalik ko na. Nakita ko na hindi. And mas naiintindihan namin yung mga sarili na anong mga kailangan namin. Iba pag pinag-usapan mo, no? Kaya, I mean, kapag may kausap ka, kumpara sa kinakausap mo lang yung sarili mo na kapag natin yung flash. Correct. Ay, yun pa rin. Red, White, and Royal Blue. Ako ba magbabasa? May nang-away sa akin nung na-review ko to. Oh. Na-review ko to for ABS-CBN News. So, nasa ABS-CBN News to. Basahin nyo na lang. Or sa website ko, walphs.com. walphs.com. Get that promo, girl. Yes. Medyo may mga tumaas yung kilay nung na-review ko to. Okay. You will tell us why later. Right? Okay, Red, White, and Royal Blue.
based on the novel by Casey McQuiston. Whatever. Uy, nilike niya yung ano ko. Ay, may nilike siya. Okay. Anyway, basta parang may nilike siyang tweet ko. Anyway, whatever. Ay, hindi yung nagbasa pala ng audiobook. Anyway. Red, White, and Royal Blue. Royal? Tama, Royal. Royal. Ano ba yung other alternative? Parang wala na. Royal? Royal. Latrice Royal. Latrice. Sorry, joke. Red, White, and Royal Blue centers on the unexpected romance between Alex Claremont Diaz, the first son of the United States, and Prince Henry of Wales. Their relationship begins as a public rivalry but transforms into a secret romance that could have international repercussions. Thoughts? It sounds big, you reading that synopsis and hearing it. But actually, it's a nice little formulaic movie. It's not trying to break any new ground. So, it's very mainstream. Walang problema sa mainstream. Pero if people are expecting like a cinematic masterpiece, they're gonna be disappointed. Pero, sige, sorry. Nauna na yung overall analysis. Pero ano siya, nung una ko napanood yung pelikula, sobrang nagalak ako. Nagalak ang puso ko, natuwa ako kasi finally, parang sobrang nakukulangan kasi ako sa mainstream na gay films na accessible yung storytelling and form to a variety of audiences. Kasi parang kapag gay films minsan, usually they're just indie films, art house films. And hindi siya, like parang hindi yan reach yung as many audiences as it can. Which dapat yun yung ginagawa sana ng mga gay films, right? Para makita nila yung sarili nila sa mga movies na in a good light or in a bad purpose of why they're watching. Anyway, so I was very entertained by it. And tanggap ko siya as a formulaic mainstream film. Again, walang problema doon. Si Taylor and si Nicholas, they're so hot. Sobrang hot nila. And I like that Uma Thurman is there playing, I think Vice President siya ng una. Tapos she ran as a president and eventually all the ways. Okay, yeah. So, may nagsasabi na parang medyo hindi realistic pero hello, parang it's a mainstream film. It's fiction. It's fiction basically. Okay, so ikaw, you have a lot to say about this film. Yeah, ang problema kasi sa akin ay nabasa ko yung libro. And kapag nagbasa ka kasi ng libro na biglang nagka-film adaptation, mahirap talagang maihiwalay yung experiences mo sa both media. Na-frustrate lang ako na ang daming tinanggal sa libro na-imagine ko siya na ang gagandang elements. Okay, like what? Ang dami, like characters na mga naiba, mga nawala, natanggal. The depth ng politics side ng story, medyo malalim sa libro kumpara sa cinema. Though naiintindihan ko yung ganong translation to films, no? Okay. Kasi ang problema, ang kalaban dyan, oras. They need to synthesize, right? Exactly. And parang mas kumita for some reason, para lang, alam mo yan? Exactly, na mas accessible nga. Mas TikTokable. Doon ako medyo na-frustrate sa kanya. Pero as a standalone film, na kunwari, wala akong hindi ko nabasa yung book. It's not for me for some reason. I don't know. Okay. Nagigets ko naman. So, parang, hindi ko alam kung bakit. Though, okay, chemistry, ganyan, fine. It's well acted. Well acted. Importante yung ganito mga pelikula, especially sa US. Yeah. Na ang gulo ng sitwasyon. Young gay kids, right? Exactly, na maglalagay ka ng LGBT sa politics. Okay. Mga Latino, Latina. Okay. Alam mo yun? So, importante siya. Ayoko sabihin importante naman. Importante siya, period. Pero, unfortunately, it's not for me. It's not for me. Hindi mo masuspend in disbelief. Hindi ko masuspend talaga. Though, to be fair, na-enjoy ko nga yung book.
baka dahil sa pagkakasulat ng libro, Mhm. hindi ko alam. Kasi magkaiba So, kasi i-reassess mo ba yung parang appreciation mo sa book after having seen the film? usually, mas maganda talaga ang experience sa book kasi mas malayan mo yung libro. Oo. Kasi ikaw na lang yung pag-i-imagine niya, Mhm. which is mas rich kumpara sa cinema na ang dami niyang limitations Yeah. na shit, yung sa libro, paano natin itatranslate yung ganito, parang hindi mo naman maitatranslate yung ganitong scene sa Yeah. So, mas maganda talaga yung experience ko sa libro. Pero regardless now, the book, That's with any film adaptations. exactly, it's not for me, pero natutuwa ako na ang dami naka-appreciate sa films kahit hindi bakla. Yeah. Alam mo Oh. yun? I like it for what it is. Parang it's not trying to break any new grounds in terms of LGBTQ plus filmmaking or films. Siguro yung one note ko lang dito sa dulo. Remember na parang kinakausap ng King, yung si King, yung si Alex and si tawag dito Nicolas's name in this si Henry, right? Wow. Parang okay, so parang you have to end this now. Keme. Tapos parang no, parang parang ipaglalaban ko yung pag-ibig natin. Parang ako okay lang ako doon. Pero paglabas nila ng palace doon sa balcony, parang nag-insert lang sila ng stock footage. Totoo. Na hindi ako magtatakot sa stock footage. Parang Kasi pandemya ba? Pandemya pa. Parang seems like, di ba, parang okay, so parang okay, yung mga flags, parang nagkulang pa kayo ng budget dito. Or parang sana iniba nyo na rin yung eksena, huwag lang ganito. Parang bilang iniba nyo naman, Iniba nyo, napakarami ng eksena from the book. Exactly, kahit parang hinafas nyo pa to. Kung kailan dulo. Kung nandulo. Tapos parang pwede na lang, okay, nagpa-interview ka sa Bakit? live on air. Parang on air tao yung alam konting ko saan cast ng napunta yung talent. budget. Sa cake. Sa cake. Yung sa malaking cake. Pero it's nice pa rin that it Priorities. exists. Yeah, so ako siya. Gusto ko siya. Parang It's a comfort film. Parang, Parang kung maghahanap ako ng sasampalin ako ng realidad na pelikula, ang papanoorin ko yung... Hindi ito. Hindi ito. Totoo. So, Okay, like parang clear sa akin yung intention ng film. And sino kung kanina siya kitry mag-market. Totoo. So, yeah, it's 3 out of 5 for me. Mas mataas kayo sa akin. Seryoso. Naka 3.5 siya. Naka 3.5 siya sa walks.com. walphs.com. Okay. Alright. Moving on. Okay. Kasi ayoko talaga sa... Joke lang. Actually, ayaw niya talagang It's a well-intentioned film. Well-meaning. Mhm. And it's arguably the biggest gay film of last year in terms of reach. Okay. Okay, wait a minute. What's next? Alright. Okay, this one's kind of tricky. Oh Itu my God. Mama Tambien. And your mother too. And your mother as well. Feeling ko mauubos yung oras dito. Feeling ko hindi na natin ito kailangan. Kasi meron kaming initial parang hindi naman disagreements or different takes ni Ralph dito sa film na to. Pero anyway, we're gonna talk about it. So, ito yung synopsis. The lives of Julio and Tinoch, like those of 17-year-old boys everywhere, are ruled by raging hormones, intense friendships, and a headlong rush into adulthood. Over the course of the summer, the two best friends, while living out a carefree cross-country escapade with a gorgeous older woman named Luisa, also find connection with each other, themselves, and the world around them. Okay, so this is directed by Alfonso Cuarón. So, ano yung mga related works ko nito? Children of Men, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, and it's a Mexican film. Okay, sabihin namin baka hindi nila alam. Huwag Hindi mo ko naman pala yan kuha. sa Harry Potter yung Quaron. Ay, sorry, Roma. Yes, Sorry, okay. Iangat-angat natin si Quaron kasi Gravity. Okay, what else? Kasi okay na natin. Tapos ang bida, wait lang, sila Yung mga bata Gael pa sila. Garcia Bernal na nasa Mozart in the Jungle. Ang babata pa nila dito ni Diego. Yeah, si Diego Luna yung next na nasa Rogue One, A Star Wars Story, and Narcos, Mexico, which both films or series I have not seen. Tenoch yata yung pag-pronounce. Hindi Tinoch.
Okay. Tenoch. Okay. Kasi parang siyang mali ako dito for sure, pero hindi siya, parang pinangalan siya, kasi politician yung father niya, diba? Parang may palit na pinangalan siya sa, hindi ko alam kung Aztec or whatever, basta, kaya siya naging Tenoch. Okay. So, thoughts mo? First, I agree na merong LGBTQ plus undertones tong film na to. Gay undertones or homoerotic undertones ng film. Kasi especially we know what happens at the end sa mga nakapanood, right? But for me, gusto ko sana ma-explore pa sana niya yung sexuality ng dalawa. Pero gusto ko rin na iniwan niya doon. Kasi it tells us how fluid yung lust and desire ng mga tao. And that there's really no need for rigid labels of gender identity or sexual orientation minsan. Pero gusto ko na meron siyang ganung na ambiguous siya like that. And one more thing that I like about it, which I remember clearly, kasi habang nag-road trip sila ng dalawang best friend, and with Luisa at a later time sa film, nag-broadcast, narinig sa radyo, nababasa sa TV, or nakikita sa TV, sa dyaryo, yung current social-political issues ng Mexico at that time. So parang feeling ko nagkaroon siya ng mas magandang texture yung film, na hindi lang siya simpleng coming of age, but pinag-uusapan din niya kung gaano ka-complex or is complex really the word. Gaano ka parang turbulent yung times nung Mexico at that time, kasi class disparity pinag-uusapan sa news, corruption, issues ng mga migrants, and mababang sahod ng mga manggagawa. So gusto ko na meron siyang ganung klaseng atake. And yung ending scene, which I think yung nagmarka sa lahat ng nakapanood ng film na to, is so nag-sex si Luisa and si Tenoch and si Julio. Okay. And so parang threesome sila, naghalikan sila. Tapos, ang ending, ang naghahalikan na lang si Julio at si Tenoch. Tapos, and they did not stop nung parang pinusya lang ni Luisa na maghalikan. So, they ended up parang moving forward with their torrid kiss and stuff. Tapos kinabukasan magkatabi sila. Tapos parang awkward and stuff. I must say, kahit hindi to super outright na gay film, parang one of my sexual awakenings. Nung napanood ko na dati. Ba't nga tayo ba't tayo hindi, ano yung dispute natin? Kumbaga parang, is it really an outright gay film? Okay. Kasi parang we don't know, ano ba sila? Are they straight? Are they pansexual? Are they bisexual? Are they gay? Yan, hindi na-explore yung sexual orientations. Yes. I love this film. Never ako nagsulat tungkol dito, never ko ito narrate sa Facebook. Kasi isa to sa mga pinaka... Gusto mo i-gatekeep? Hindi ko siya gusto i-gatekeep. Parang... Gustong-gusto ko kasi talaga yung kung paano niya ipinakita yung journey, coming of age kasi ito, diba? Yeah. Yung mga nuances na nung nagma-masturbate sila, tapos biglang na-bring up yung pinsan mo, yung mga ganon. Alam mo yun, yung mga ganon. Ang realistic niya, ang shots, alam mo naman ako pag may unbroken shot, parang Ralph recommends agad. Though may mga tsaka talagang unbroken shots. Eto, ang daming unbroken shots dito na parang, eto yung mga, though matagal na kasi din naman itong film na to, so parang yung shaky shots niya, parang kumbinsido ka pa rin na shit, ang artistic niya, hindi siya tulad ng isang tsakang director na alam ko na may pa shaky camera. Oh, is it PM? Parang itigil mo yan. Hindi mo shaky. Anyway, go. Queer film to for me because of the coming of age
effect na nag-lead hanggang sa dulo na parang marami lang silang kinimkim na di ba best friends and everything, tapos straight relationships, ganyan. Tapos yung awakening nila sa dulo during the threesome na anong tawag nito? Nag-kiss, ganyan. Tapos feeling ko blatant yung part na yun na okay, it's a queer film. Nung pinanood ko siya, parang okay, sige, LGBT film to. Okay. Dahil mismo doon sa journey kung paano siya Kung paano humantong doon. Okay. Kasi syempre ayoko sabihin nakarelate ako kasi baka tawagan ako ng mga kamag-anak ko, pero yung mga ganong ka-realistic na scenes na dalawang magbarkadang sabay nagchachakol, yung mga ganong shit. And marami kasi akong kilalang ganon na straight sila ang pagpapakilala nila hanggang ngayon. Pero mapapaisip ka sa journey nila na bakit may mga straight na lalaki na sabay-sabay nagmamasturbate? Alam mo yung ganon? Yeah. Bakit hindi siya gay? Yeah. Alam mo yun, yung ganon. Yun yung appreciate ko sa film. Ang daming scenes na realistic nangyayari talaga siya. Yeah, so for me, it's definitely a queer film. Okay. Yeah. Ako mas ulitin ko na kanina, ako medyo mas sinasabi niya sa akin kung gaano, it's a queer film, I agree with that. Pero more like kung gaano ka fluid yung lust and desire and I guess sexuality ng ilan mga tao. Gets. Na parang feeling ko nga minsan sinasabi niya or minsan napapaisip ko, is it saying na parang minsan hindi mo naman kailangan lagyan ng label kung ano yung sexual orientation. May isang pelikula tayo, ganyan, mamaya. Okay. Pero gets kita. Okay, gets ko na hugot mo. Na parang, okay, kahit necessary kong i-label mo to as queer film, kahit hindi naman... Like, when it's not explored, kasi possibly yes, hindi natin ang intention ng director. Pero... And the fact na sa dulo nga, parang hindi talaga nila in-entertain na after the sex. Okay. Kasi nakita pa sila sa last scene. Nagbalang tao. Tapos sabi nung voice-over, never na sila nakikita. Ay, okay, gets kita. Ay, maganda yan. Parang, okay, ilalabel mo agad ang queer film. Pero, queer ka talaga kapag ang in-explore ay fluidity ng sexuality. Hindi ba siya queer? Pag fluid? No, it is. Yeah. Okay. It's a queer film. But, medyo hindi lang clear sa akin. Hindi lang kasi na-explore. Okay. Kasi, parang sa dulo kasi nilagay. Pero tama ka rin na parang all of the sequences before that, parang it led to that moment. Yung self-discovery na ito yung gusto pala namin to. Yung threesome, parang them having sex with each other. Kasi, okay. Yeah. It can be interpreted in a number of ways. Pero yeah, I agree that it's a queer film, but probably not explicitly a queer film. 5 out of 5. 5 out of 5, definitely. Next. Ikaw na. Ako? Okay. Okay. Crazy. Woo! Okay. Ako yung box. Okay. One of my favorite films ever, regardless of gay man or straight. Crazy. So, ang style niya ay C.R.A.Z.Y. It's a coming-of-age story about Zach, a young man growing up in a conservative family in the 1960s, or in 1960s and 70s Quebec, Canada. Yeah. The film explores his struggles with his identity. He, him ba siya? Yeah. Okay. Do you think that he was Dated? dated? Okay, sorry kung dated po siya. The film explores his struggles with his identity, family dynamics, and his quest for acceptance and love. Directed by Jean-Marc Vallée. Okay. Which, who died 2 years ago. 2 to 3 years ago. COVID. Hindi ko sure, hindi unclear sa akin, hindi ko alam kung may na-release ever. Sorry, side plot.
Pero, takin na kasi na to, sorry. Yung director kasi na to, sobrang ganda ng filmmaking, yung body of work niya. Meron siyang Big Little Lies. Gulo ko na pala naman. Sharp Objects. Hindi ko pa natatapos sa HBO Go, pero gets. Wild. Ay siya. Yes. Such a loss kasi siya yung modern auteur na parang legend na siya eh. Papunta na siya sa legend status. Tapos parang Wait lang, so yung Sharp Object ay... miniseries naman yun, diba? series yun. Miniseries. Okay. 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 Wala siyang pending bago siya namatay. Wala siyang naiwan. Probably meron siyang remaining work sa second season ng Big Little Lies. Big Little Lies nga. Yun Big ang Little time Lies. lapse. Oo. Yun yung last. Yun yung naiwan niya. Okay, anyway, go. Yeah. Crazy. Crazy, okay. So yung first of all, Wait lang. Okay, go. Bago ako magsalita tungkol sa Crazy, ibibigay ko to sa'yo. Mhm. Kasi ikaw yung nag-introduce sa akin na ito, punyeta ka, tapos iyak ako ng iyak. No! Alala ko sinabi mo sa akin dati, kapanood ng gusto mo nalang bilan yung nanay mo ng bilan siya ng mga yung mga bagay na gusto niya. Go ahead, Ray. The floor is yours. No, wait lang. Hindi ko makontinue siguro kasi sobrang ganda ng pelikula. True. Mahirap nga lang siyang hanapin dahil sa spelling and name ng film. Mhm. Alam mo, ang daming lalabas. Correct. Yun. First, bakit siya C-R-A-Z-Y? Bakit siya naka-acronym na gano'n? So, yan yung initials nilang limang magkakapatid na lalaki. And yung limang magkakapatid na lalaki na yan, meron silang pinapakita sa film yung different versions ng masculinity. So, merong barumbado, merong nerd, merong jock, merong tawag dito, I forgot kung anong type ng masculinity yung isa, and merong isang Queer. katulad yan, na queer. Mm. So yun, that's why Crazy, yung initials nila, limang magkakapatid. So, ito yung first film na napanood ko from Jean-Marc Vallée na sobrang napakagaling na director. And sobrang iyak ako noon ako napanood to. Kasi naaalala ko yung humiliation, yung regrets, yung moments of misery na pinagdaanan ko habang lumalaki ako as a gay person. Na hindi out. Na tinatry kong itago kung sino ako. Yung mga moments na nag-slip, nakikita ako ng mga tao sa paligid ko na parang bakla, ganyan. Tapos biglang mahihiya ako. Tapos, yung mga moments na alam mo na parang naiinis sa'yo yung parang parents mo dahil nakikita nila na parang papakla ka, parang ganyan. So, so very relatable siya sa akin and encapsulate niya perfectly yung experiences ng a young gay person coming to terms with his sexuality, hiding it, and dealing with people who are not parang accepting of who you are. So apart from that, ang gusto ko sa pelikula na to, sobrang ganda ng music. Ang gamit na ng musika, very distinct. Ganito yung style ni Jean-Marc Vallée. Hindi ko alam kung sino yung parang nag-work dito sa music. Background music na ginagamit sa mga films. Pero you know that it's always the same. Parang more, parang same na mga films sa RTP na pinapanood, na ginagawa. Tapos ano pa ba? There's so much To unpack. Sige lang. Sa pelikula ko pero ayun, so it's probably the best gay film na napanood ko. Really? Oo, ito yun. Iba yung iyak, no? Yeah. Ito yung pelikula pag sinabi mo, uy, nakakaiyak yan, tapos ikaw parang hindi ako. Tapos pag pinanood mo, iyak ka parang. Yeah. Ako naman, naalala ko talaga yung iyak. Hindi ko alam kung bakit, pero naalala ko yung hapon hanggang gabi na pinanood ko siya na parang sabi ko, saan ko papunta? Kasi parang siya eh, parang siyang period piece. Parang ang na coming of age pa. Coming of age, oo. Kasi, and siya, nakalimutan kong sabihin na parang he was living in a predominantly Catholic city, community. Tapos very religious yung parents niya. Tapos, yung tatay niya, very hard on him. Kasi, yun yung nakikita na parang babakla siya. And gusto niya uy, maging mas ka naman. Tapos yung nanay naman niya, on the other hand, medyo malambot yung trato sa kanya. Parang, na iniintindi lang siya.
opposite of how his father treats him. Thinking about it, acceptance ba yung pinakita sa kanya? Or tolerance. Or Or does it matter? Ano siya, parang it's a form of acceptance. Especially given yung period, time period na to, na 60s to 80s yung nag-range siya. Diba? Tapos parang never ako nakakita ng parang sa kanya, ng microaggression sa nanay, sa part ng nanay. And all love lang. Parang inaalagaan lang siya, pinapalak siya. Tapos, ano ba? Ang ganda ng relationship nito, so hindi naman maganda. Yung relationship niya sa pangalan. Yung dynamics. Kineme. Yes! Na parang yung pinaka-mortal na kaaway na sa magkakapatid. Si letter C ba yun? I think so. Wait, i-check natin later. Yata. Tapos binubugbog siya minsan, tapos parang hindi na binubusog, parang nakita yung accidentally. Tapos, and siguro yung isa pa nag-stand out dito kasi ang daming characters. Pero nabigyan ng justice yung relationships na, lahat ng relationships niya. Yung relationship niya with his best friend na babae. Hindi ko siya maalala. Hindi mo maalala yung parang short-haired girl na parang best friend niya since bata, tapos may gusto sa kanya, tapos hindi pa siya out, parang sinesex niya. Gets ko yung sinesex ng babae. Gets ko yung sinesex ng babae. Okay. Tapos, ayun yung best friend. Yun yung best friend niya, tapos parang ang ending parang okay, parang gets! Oh my gets. ang ganda na. Yes. Yes, yun din yung naalala ko dito kasi nung bukod dun sa mother side niya. Naalala ko din dito yung feeling na, okay, may mga kilala akong ganito na tumikim ng babae. Kasi dati, di ba, may ganun ka-toxic. Parang toxic pala siya pag pinag-usapan niya na nakatikim ka na ba ng babae. Parang hindi pala siya maganda ngayon na tanungin sa bakla. Alam mo yun? So yun, isa yun sa memories. Yes. Yeah. Yung sinabi ko sa'yo na may balak akong isang tanggalin para palitan ng ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros. Kasi na-imagine ko na may fantasy ako na mabubunot ko sila consecutively, Crazy, tsaka to. Okay. Kasi, coming of age yung Maximo, diba? Coming of age siya. So sorry. Hindi mo gets. So, hindi talaga pwede siya this time. Yeah. Gets. Kasi, parehas ako nang naramdaman when it comes to magkabaliktad actually sila ni Zach. Zach ba? Magkabaliktad sila kasi si Maximo super tanggap. Super tanggap. Pero gusto ko talaga ng coming of age. Especially kapag LGBT. So may fantasy ako kanina bago tayo mag-start na mabubunod ko sila consecutive, tas ang sarap sana pag-usapan. Pero bakit nga ba natin gusto? Kasi we don't have parang gusto natin makita how other gay people go through life in their adolescent, formative years. Exactly. Kasi dun sila pinaka may understanding ng homophobia, ng microaggression. Yeah. Sa edad na yon. Kasi yung mga bulinggit na, babakla ka. Wala pa, hindi pa yun So yung sa formative years na yun. Kaya siya magandang gawing pelikula yung mga ganyan. Kasi dun sila nagre-rebelde, dun sila naghahanap ng sarili nila. Alam mo yun? It's for us. Kasi during these formative years, parang gusto lang natin kalimutan kung ano yung nangyayari sa atin. Kasi gusto natin magtago lang. Like, so, kaya feeling ko parang may longing for us to see how other people go through it. Kasi these are the years that we want to forget. We're trying to hide our identities. We're dealing with so much discrimination na hindi natin alam i-handle mentally and emotionally. Kasi mga bulinggit pa tayo. Yeah, and ang pinaka-litmus test ko kasi dyan is yung sinabi ko nga sa'yo na wala akong coming out story dahil iba yung experience ko. Like, hindi sa akin naging problema yung pagiging bakla sa pamilya dahil may acceptance na talaga kagad. Okay. Though may microaggression sa ibang tao. Pero dun ko to na-test na puputang effective nito kasi kinaya ko parang maging compassionate sa character regardless na magkaiba kami ng experiences. Alam mo yan? So yun. Yeah. Kailangan ko siya i-rewatch. Me too. Crazy. Yeah. Okay, 5 out of 5. 5 out of 5. You. Same. Okay, cool. Next film, Transamerica. Oh my god. Alright, so, Transamerica. Brie, a transgender woman about to undergo gender confirmation surgery, discovers
she has a teenage son named Toby from a previous relationship. Bree reluctantly bails Toby out of jail, and the two embark on a cross-country trip. Initially hiding her identity, Bree eventually reveals the truth, leading to a turbulent but ultimately bonding experience as they learn to understand and accept each other. Okay, so it stars Felicity Huffman as Bree from Desperate Housewives, and Kevin Zegers from Gossip Girl, and yung Boy Meets Girl. Okay, what can you say about this film on first viewing? Ano yung reaction? Impressions? Nahihiya ako, pero honestly, hindi ko pa kasi kilala si Felicity. Uh-huh. Parang ito yung first film yata niya na napanood ko na may ulirat na ako. Okay. Akala ko talaga transwoman siya. Same. Okay, hindi lang pala. Ay, salamat. Hindi pa ako familiar sa ano. Yeah, yun. So, yeah, kaya super ko siya na-enjoy. Sobrang ko na-enjoy yung relasyon niya, yung relationship niya with her son. Son? Or ampon? Son, with her biological son. Yeah. Ay, yes! Oh my God, yung utang yun. Biological pala. Yeah, gustong-gusto ko to. Isa to sa mga kapag ang lente mo ay ngayon, pag pinanood mo siya, marami kang kuda. Kasi yung lente mo ay ngayon eh. Pero it's a product of its time na hindi dapat siya ganun i-persecute whatever. Tignan lang. Alam mo yan, dapat yung lente mo, kailangan mo siya i-adjust na it's a product of its time. And nakakamangha pa rin na may ganito. Actually, ko yung nagsabi ng kanina na may ganitong uri ng pelikula na lumabas sa 2005. Parang I think in transgender characters and issues, parang one of the early films that parang nag-thrust ng ganong klaseng yung experience of transgenders into mainstream consciousness. So it's a very important film pa rin. Parang kung tatanggalin yung issue na I think yung controversial here is obviously yung pag-cast sa isang cisgender woman sa trans character. Yeah. AFAB is assigned female at birth. Yes. For listeners. Okay. So, ba't mo siya gustong-gusto? Ano siya? Wait lang. Kasi sobrang unique niya as a road trip film kasi pwede mo siya i-classify as that, right? Road film talaga siya. It's a road film, road trip na pelikula. Tapos sobrang ang daming scenes dito na it made me uncomfortable kasi hindi pa ako familiar sa ganong scenes and concepts at that time as a young person watching this film. Pero it didn't stop me from parang investing my emotions dun sa characters na nangyayari sa pelikula ko. Yung pinaka nagmarka sa akin na eksena na to. Nag-part sila ng ways, galit sa kanyang anak niya. Tapos, nagpa-gender confirmation surgery na si Bree. Tapos yung operation, parang siguro the day after, it's either yung therapist niya or yung surgeon niya lumapit sa kanya, so, how are you feeling? Kasi sa beginning ng film, sobrang excited ni Bree na mag-go through na sa gender confirmation surgery. Tapos ngayon, iba na yung mukha ni Bree dito sa part na parang she looks miserable. Ulas. Parang tas ang sabi niya parang, bigyan na lang siyang magulgol. Tapos tulo lang ako. Tapos, I can't sabi niya. Tapos parang, ang galing niya sa parang. Hindi ka mutulong kasi, ang galing ng artista. Totoo, tangina. And also, ini-imagine ko yung pinagdadaan niya. Parang ito na yung gustong-gusto mo mangyari. Finally, parang magiging babae ka na. Parang at least mako-confirm na yung gender through this operation. But you're not happy. Pero hindi, not for the reason na parang gusto mo bumalik sa pagiging lalaki. Gusto pa rin pero parang nami-miss niya yung anak niya. Like parang she regretted parang how things happened. Or gusto niya sana nandun yung interpretation ko na to. Gusto niya nandun sana yung anak niya kasi sa short period na nagkasama sila on the road, parang nag-deepen agad yung connection nila. Na nare-realize na parang gusto niya pala maging parent dito sa batang galing sa kanya. So parang ayun, parang yung conflicting ng emotion, parang she's happy but at the same time
she feels sad, really sad, kasi wala din yung Exactly. So parang hindi talaga siya totally fulfilled. Oo. Na ano naman, na nag-reconcile din sila. So parang it's still a happy ending. Anyway, so ako for me, it's a 5 out of 5 film. Despite the issue of trans, parang character being pedestrian. Yeah, yung final thoughts ko siguro yung ano din, parang may interpret mo din dahil sa film na to na hindi naman lahat. Though, di ba sa Pilipinas parang, gusto niya magkapepe. Alam mo yun? Dito sa film kasing to, dun mo din marirealize, siguro kung isa ka din sa mga makaka-realize na hindi yun yung definition ng pagiging trans. Hindi. Alam mo yun? Okay, yes. Hindi mo kailangang mag-undergo dito ng surgery to be a woman. Exactly. Hindi yun yung point ng film. Totoo. And this is not what we're saying. Okay, kinaklarify ko lang. No. Yes, and then, isa din na kapag natuloy din yung surgery, vagina yan, period. Alam mo yun? Kasi parang hindi mo, ang feeling ko, ang isa pang pagkakamali ng society ay calling it a penis pa rin. Yeah. Na hindi na. Hindi yan tite. Alam mo na? So yun, may mga ganong thoughts lang na, okay, ang amazing sana ng trans community. Kaso, maraming, parang sila yung isa sa pinakamaraming pinagdadaanan pa rin sa mga letra, sa LGBT, yes. Kung marginalized na yung LGBTQ+, lalo na yung trans people. Exactly. The violence that they face, the murder that they face. Hindi siya biro. Yung socio-economic disadvantage na meron sila. It's horrible. So yun, 5 out of 5, definitely. And by the way, sorry, fun fact na, pinuduce to ng asawa ni Felicity. Okay. Wala na. Pinapanood ko ngayon sa Shameless. Pinapanood ko yung Shameless sa TV series. It's quite good. Anyway. Okay, so on to our third to the last. Third to the last? I think third to the last time. Okay. Third to the last pa. Okay, go. Ako ba? Yeah. Okay. Brokeback Mountain. 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 Sabi naman. Mountain. Okay. Brokeback Mountain. Parang may Pinoy touch. O kasi kulang tayo sa LGBT Pinoy. Totoo. Synopsis. A Brokeback Mountain, na-conscious na tuloy ako, tells the story of Ennis Del Mar. Si Ennis ay si Heath Ledger. And Jack Twist, si Jake Gyllenhaal. Alam mo bang pag-pronounce talaga nun ay Gyllenhaal? Talaga? Oh, Wes. I-search ko. Hindi ako I-invento mo lang talaga. Hindi, parang whatever. Two cowboys who develop a deep, complex, and secret romantic relationship over several decades, facing personal and societal challenge. Societal challenge. Ay, may word na societal. Okay. So yeah. Alam naman nila yung Brokeback Mountain. Yeah. Thoughts? It's a hard... Okay, thoughts. Okay, kasi yung mountain eh. Okay. Thoughts? Ano siya, ang naaalala ko nung time na pinalabas to, ano siya, parang one of the first gay films na sobrang laki ng impact sa media and culture at that time, right? Yes. Where explicit sex scenes, same-sex sex, na ano, na parang na mayroong explicit sex scenes from between two male people. Right? Okay. Tapos?
Yeah, so parang, and ang first impression ko sa kanya, well, pero first na-shock ako, and at the same time, may na-feel ako something within me. It's also one of the first few films na nagkaroon ako ng sexual, parang gay awakening. Wow. Yeah, tapos, and sobrang heartbreaking, especially with what happened to these characters, Jack and Ennis, at the end of the film. And ano siya, although medyo sad yung ending nito, and parang ito yung parang tuloy-tuloy pa rin yung trend na when it's a gay love story, it always ends tragically. Like parang ganito pa yung usong trend dati sa gay films. And it was indeed heartbreaking. And alalang-alala ko pa yung moment na bumisita si Ennis sa bahay ni Jack upon his death. Spoiler alert. Parang kailangan pa ba yun? Anyway, go. Yeah. Tapos, binuksan niya yung parang closet. Tapos parang, kasi parang... Closet. Oh, yeah, symbolic. Kasi, kasi before this incident, parang they decided to part ways after yung experience sila as farmers sa Brokeback Mountain. Naghiwalay sila, tapos nagkaroon sila ng sarili-sariling buhay, nagkaroon sila ng mga girlfriend, asawa, tapos nag-send ng postcard yung isa, nag-try sila mag-reconnect, tinry nilang i-relive yung parang experiences nila sa Brokeback Mountain, bumalik sila doon. And then, nag-sex sa damuhan, sa ilog, sa tent. But then they realized again na parang hindi sila tatanggapin ng society. Kasi may kwento nga doon na parang may kakilala silang pinatay because of their sexual orientation. Tapos, ayun, so parang they decided to part ways. And then, ito na, balik ako dun sa end scene nung patay na si Jack. Si Ennis sa kwarto ni Jack. Binuksan niya yung closet, nakita niya yung damit ni Jack. Tapos, napahagulgol na lang siya kasi parang dun bumuhos yung regret, yung panghihinayang na dun sa relationship that they could have had kung tinuloy lang. And yeah, it reflects yung parang treatment and yung pinagdadaanan, treatment ng society against gay people and yung pinagdadaanan ng closeted gay people sa lipunan natin. That they have to hide, they're willing to sacrifice their own happiness para lang ma-meet yung expectations ng society ngayon, which is don't be gay, don't have gay sex, don't have same-sex relationships. Yeah, it was heartbreaking but important. Nasabi ba kung gay sila? Oh yeah. They didn't say so. Actually, hindi explicitly sinabi, diba? Yun yung naalala. Sorry, correct lang namin. They could be gay, bi, or bisexual. We don't know. Parang may book doon. So probably there we can try to. But still, it's one of the most important queer films of all time. Controversial dahil hindi nanalo ng Best Picture. Ang pinakagusto ko sa pelikulang ito, yung mga titillating part ay dapat nandun. Alam mo yun, hindi siya nang-exploit lang ng queer experience. For me, hindi tulad ng ibang mga pelikula na hindi lang gay films na ginagamit yung sex or yung, ano tawag doon? Yung sa mga boobs naman. Male gaze. Okay. Yung mga may ganun. Alam mo yun, na ang toxic. Dito for me, swak lahat. 5 stars. It's also a 5-star film. Next. Alright, okay. 5 out of 5 kasi isasabihin ka ba? Wala na. Okay. Second last. And we have God's Own Country. Ito yung first British gay film sa listahan na to, right? No, sorry, fuck. Meron palang All of Us Strangers. Pero pakicheck na kung British yung pagkakamarket sa All of Us Strangers, baka Scottish. Oh, yeah, I mean, that there. Whatever. Yeah. Okay, so, God's Own Country. What is this film about?
Johnny, a young farmer in Yorkshire. Is it Yorkshire or Yorkshire? Doesn't matter. Yep. No, okay. So Jack numbs his frustration with his life through drinking and casual encounters. When George ba? Ano yung gusto ko i-double check anyway. Anyway, yeah. Sorry kung mali kami, pero when George, a Romanian migrant worker, arrives to help on the farm, Johnny initially resents him but soon develops a deep and tender relationship with George. This romance helps Johnny confront his emotions and family responsibilities, leading to a transformative change in his life. Okay, so dinirekto ni Francis Lee na nag-direct din ng another LGBTQ plus film na Ammonite, starring Kate Winslet and Saoirse Ronan, and stars Josh O'Connor from The Crown and Challengers, at saka si Alec something. Sorry, I can't pronounce it. Yes. What do you think of this film? First impressions? Mas napanood yung sinabi ko sa'yo na naka-hide na ngayon. Nung sinerch ko siya sa Facebook. Gandang-ganda ako sa film na to for some reason na parang, alam mo naman ako pag na-excite sa film. Ganon yung pagkakabasa ko sa status, though kailangan ko lang siya i-hide kasi may controversial shit na nakalagay. Pero hindi ko na siya maalala totally talaga ngayon. What? Okay. Though, yeah, a farmer, may casual section with gay men na rin, diba? Gay, parang hindi naman, parang maparaos lang. Parang ganun yung pagkakaano ng character, diba? Ano ba? Parang makaraos lang. Pero, they're all males. Yung sex niya. Oo. Sa kung saan-saan. Anyo, ganyan. Si ano to? Si Josh O'Connor. Yes. Josh O'Connor. Tapos, biglang dumating sa buhay niya si George, the Romanian immigrant guy. And, tawag dito. So, itong character ni Josh O'Connor, Johnny, medyo pariwara siya, for lack of a better Tagalog word. So, lagi siya nagiinom, lagi siya nakikipag-sex. Tapos, hindi siya tumutulong sa farm. Pero may kailangan siyang tulong kasi I think may sakit yung isa sa mga magulang niya. So, help is really needed. Kaya doon pumasok yung character ni George na nag-help out sa farm. Tapos, una parang galit-galit pa tong Johnny sa kanya. Johnny is very frustrated with his life. Hindi niya alam kung ano gagawin niya. And I think he's also struggling with his sexuality or being open about his sexuality. Tapos, ayun, nagkaroon ng, as days went by, nagkaroon sila ng, bigla na lang sila nag-sex. I think start ito parang mag-aaway ata sila or nag-aaway. And then they had sex. Basta hot yun. It was a pretty hot scene. Okay. And then, okay, tapos, ano ba nangyari after this? Okay, parang hot and cold sila, di ba? After nito. So, nag-sex lang sila para usan. And then, kasi may problema talaga yung character ni John. Kasi he's really struggling internally. Tapos, ang ending, dahil dun sa pagiging hot and cold nila, sorry, correct yung baka mali yung term nila. Bumalik na sa Romania si George. Pero na-realize ni Johnny na parang kulang yung, parang incomplete yung pakiramdam niya. Kasi yung nawala niya. Yung nawala na si George sa buhay niya. Parang doon siya first nagkaroon ng deep connection romantically with someone. Kasi parang ano yung character niya doon, diba? Parang walang paki sa iba. Tama ba? Parang selfish. Medyo nakakairita talaga yung character ni Josh O'Connor dito. Tapos yun. Tapos parang natutuwa ko kasi parang, di ba yung setting farm, tapos parang rural area. So parang very Brokeback Mountain. Parang muntik ko na siyang maisip, parang alam ko na kung saan pupunta to. Parang, seryoso? Yung parang akala ko this is gonna be another tragic one like Brokeback Mountain. Exactly. Yun yung naalala ko na eto yung gay film na parang kabaliktaran ng lahat ng usually nakikita natin. Eto yung maganda yung nangyari sa dulo. For them, hindi ka sa happy ending. Kasi yung ending, di ba, sinundan ni Johnny si George sa Romania. Tapos, sinama niya pabalik dun sa farm nila. And may promise ng committed relationship. And, ayun, parang umayos din yung buhay niya. Yung character ni Johnny din, parang naging responsable na siya sa farm.
Mas I think mas naging loving pa siya sa mga tao sa paligid niya, like toward his parents. Yeah, it's parang dinivert niya yung expectations for a gay film. Akala ko nga una broke back yung style or yung approach, pero it was a happy. Ano yung rate na natin? Yeah, my rating is, it's a 4 out of 5 for me. Seryoso? Oh, yeah. I like how raw it is. Tapos, gusto ko na messy siya. Parang not everything needs to be as polished as, yung mga katulad ng Carol. Parang everything's pretty and beautiful. Like parang, meron nag-exist din ng gay, parang community sa rural area parts. Ako naka 5 out of 5 to sa akin for some reason, kahit hindi ko siya maalala ngayon total. Okay. Pero mas babaan yung rating. Oo, naka 5 out of 5 to sa akin. Baka dahil sa, number 1, the setting. Ang naaalala ko lang talaga na feeling na, okay, iba to. Iba to. Parang, nung pinanood ko kasi siya, wala akong expectations. Kasi, yun nga, iba talaga yung treatment pag British. Who is Francis Lee? Exactly. Tapos iba yung Parang who the fuck are these actors? Oo, iba yung atake pag British film eh. So, tinatanggal ko talaga yung expectations. So yeah, panindigan ko yung 5 out of 5. The last film is Call Me By Your Name. Bakit ito yung huli? Okay, go lang. Okay, sige. Book din to. I love the book. Set in 1983 in northern Italy, Call Me By Your Name is a coming-of-age romance between 17-year-old Elio Perlman and his father's 24-year-old research assistant, Oliver. Their relationship blossoms over the summer and it leads to profound personal growth and heartbreak. It's directed by Luca Guadagnino. Yes. Starring, of course, Timothée Chalamet. And ang cancelled na si Armie Hammer. Alleged cannibal. Armie, no? Uy, Armie naman. Oh, Sana lumabas ka na lang sa pamilya. Paano siya? Joke lang po. We don't condone. We condone. We don't subscribe to cancel culture. Like, totally. Yeah, but may mga asterisks. Yeah, but there's alleged cannibalism. And marami rin sexual abuse. Exactly, yes. Okay. So, titingnan natin to sa lente na yung artwork lang. Yeah. Okay, Yep. sige. Okay. Ito yung Harry Potter natin ngayon. Artwork lang tayo. Sige. Okay. Thoughts. Mahal ko yung pelikula, kaya ako nahihirapan to. Armie Hammer? Hammer? Ano yung Hammer? Sasakyan? Huh? Whatever. Hammer yung narrative. Hammer yun. Pero yung Hammer. Walang Hammer. So yun. Maganda yung libro nito. Ano ba naalala ko sa libro? Yung pagkakasulat ng libro ay parang masarap siya basahin sa ilalim ng puno ng mangga sa probinsya sa Bicol. Parang mga ganun shit. Yeah. And the film itself ay maganda. Ito yung sinasabi ko tungkol sa Red, White, and Royal Blue. Dapat ganito. Maganda yung pagkakatranslate. To be fair, na nominate Best Picture sa Academy Awards. Tama. Slow film to. It's not the film for you kung ang hanap mo lang ay malibugan. Yeah. Yes. It's deeper than that. It's a coming-of-age story na pinagdaanan talaga yung journey ng sexual awakening din siya, diba? Yeah, sexual awakening ni Elio. Ni Elio. Oo. Yeah. About the first love. Summer romance kind of thing. So parang na-capture niya. Totoo. Naalala mo yung sa'yo. Naalala ko na yung sa akin. And then, gusto ko yung pagiging quiet niya, pagiging slow niya. Mm-hmm. Kasi, ito yung pelikula na
To be fair naman talaga, may like salente din natin ng mga Pinoy. Pag pinanood mo naman talaga to sa sinehan with friends, hindi mo talaga siya ma-appreciate. Given naman yun. Valid naman yun. Pero kapag nasa quiet ka lang na kwarto and especially kapag nabasa mo yung libro, ang ganda lang ng experience ko sa film na to. Hanggang dulo. Yung ngiti, yung lungkot, everything. Ang ganda ng cinematography. Ang ganda ng music. Ano kasi pangalan ng artist na yun? Mahina ako sa music. Anyway, sa pangalan sa may music. kasi yung Italiano ba? So John Stevens or something. Anyway, Okay. yeah. Gusto ko yung build-up. It's a slow build-up. Parang minsan nga parang a shapeless pa nga na narrative, pero I like it just the way it is. Ito yung artistic yung pagkakagawa dito. So, if you're a fan of, say, for example, films like Red, White, and Royal Blue, this is probably not gonna be as enjoyable for you. It was set decades ago, right? So, nandito pa rin yung prejudice against gay people. And it, kumbaga, hirap yung people like Elio and Oliver to be together during this time. So that's another aspect of the film na gusto niyang sabihin na parang okay, at that time parang hirap talaga kami, so we have to appreciate right now what we have. Kaya dito sa Netflix. Anyway, another topic of discussion. Gusto ko yung character ng father, yung presence niya doon. Parang medyo napaangat yung film. And although I think that scene is overrated. Seryoso? Yeah. Bakit? Masyado siyang pretentious? Or masyado siyang bigay? Parang minonolog mo na lang yung message. Pero sorry yung approach siya, pero na-appreciate ko nung first time ko siyang manood. Medyo nitpicky lang ako. Gusto ko yung dapat video nyo na lang. Grabe ka! Malay mo naman kailangan sa ano. Naging mouthpiece siya lang. Totoo. Just at least ito. May physical symbolism ka na titignan. Ito yung symbol ng deep acceptance. Although, like parang medyo sudden din yung parang, okay, so sinasabi mo dati, ano pa? Munti ka nang pero ng jowa na. Exactly. Totoo. Biglaan din. Which also, I guess, also speaks to parang fluidity ng sexuality na tao. Hindi ko alam. That could be it. Ang ganda ng daming coming of age sa listahan natin. No? And may dalawa tayong road films. Yeah. So, ilang rating mo? Ako, for me, it's actually no notes here. Yung sina-etchos ko lang sa medyo nitpicky lang ako, pero it's still a 5 out of 5 film for me. Same. Oh my God, that's it! That's it. The end of our second episode. The end of our second main segment, main course. Totoo. And harap na itawid na naman natin. Correct. Okay. And Independence Day sa Pilipinas. Tama ba? Happy Independence Day? Hindi naman ginagalit. Happy Independence, I guess, but are you happy? Yes, exactly yung tanong. Yeah, that's a question. Yeah. How do you define freedom or independence? May mga nagsasabi kasi na ang dami yung drama kapag nagpo-post kayo na malaya ba talaga tayo ganyan. Yeah. Pero relative kasi yung meaning nun ng freedom. Yeah. Okay, malaya tayo mag-express pa rin the fact na nagagawa natin to. Pero bilang panghuling thoughts namin siguro ni Ray ay tayo ba sa LGBT plus community? Malaya ba talaga tayo? Ano yung mga karapatan na hindi binibigay sa atin? So, kapag may gano'n, masasabi mo ba talaga na totoo tayong malaya? Despite na na-express natin freely pa rin, salamat sa Diyos, hanggang ngayon, yung mga sarili natin. Yeah, for me, kapag walang equality, walang freedom. So, ang ganda. Yeah. So, we're not free, guys. Yes. So, palayain natin ang isa't isa. Bawas-bawasan ng pagiging masama. sa loob mismo ng community. Alam mo yan, tayo-tayo na lang itong mga akla. Okay lang naman yung mga katarayan na yan, na for fun, ganyan-ganyan. Pero at the end of the day, like yung nangyari kay Vice, na marami din sa community natin
nakikisaw-saw pa kahit obvious naman na may demolition genre. So yun, tayo-tayo na lang to, Pride Month. Iangat natin ang isa't isa sa loob ng movement natin. Correct. And we need more allies, guys. Correct. So ipaglaban nyo rin kami. And that's it. Thank you everyone. This is the second episode and we will see each other again next week. Exactly. Okay. Bye. Bye-bye.